10 payo ng karaniwang kaalaman tungkol sa pag-ibig. Una, hindi mo kailangang silipin ang kanyang cellphone para maghanap ng mga mensahe mula sa ibang lalaki o babae. Huwag mong lasunin ang iyong isipan o bigyan ng dahilan ang sarili mong ma-stress nang walang kabuluhan. Pangalawa, huwag kang magmakaawa para mahalin ka. Ang pag-ibig ay hindi pinipilit, hinahayaan itong tumubo ng dahan-dahan. Gawin mo ang mga bagay na makatutulong para unti-unti kang mahalin ng tao, hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa o pag-iyak. Tatlo, kung sabihin ng iyong kasintahan na gusto na niyang tapusin ang relasyon, hayaan mo siyang umalis. Sino ang nagsasabing wala ng katulad niya? Marami pang tao na mas mabuti kaysa sa kanya. Darating ang taong nararapat para sa'yo. Pang-apat, para maiwasan ang sakit ng pagkawasak ng puso, huwag mong ibigay ang buong puso mo, katawan at buhay mo sa isang tao kapag umiibig ka. Ang tao ay hindi laging mapagkakatiwalaan. Maaari kang saktan anumang oras. 5. Ang pagiging in love ay hindi nangangahulugang sambahin mo na ang taong mahal mo. Igalang mo siya, pero huwag mo siyang sambahin. Pang-anim, ang katotohanang ikaw ay umiibig ay hindi dahilan para baliwalain mo ang ibang tao sa paligid mo. Huwag mong kalimutan na marami pang taong dapat mong pahalagahan. Ang pagiging ganito ay isang uri ng kahinaan. Pampito, ang pinakauna sa iyong buhay o yung first love mo ay dapat ang Panginoong Hesus. Hindi ang boyfriend o girlfriend mo. Huwag mong hayaang gawing duwag ka ng pag-ibig. Pangwalo, ito ha. Huwag magmahal gamit ang puso lang. Gamitin mo rin ang iyong isipan. Mag-isip ka kaya? Pangsyam, ang pagkabigo sa pag-ibig ay hindi katapusan ng mundo. Maaaring ito ang daan patungo sa mas masayang buhay at mas mabuting relasyon sa bagong tao. Pang-10, huwag kang matakot magmahal muli pagkatapos mong masaktan. Kung hindi magsasara ang maling pintuan, hindi bubukas ang mas mabuting pintuan. O di ba? Dahil ng Diyos. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Parinig, mga palangga, harapin